Trillanes, sinabihang may topak si VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin itong si Trillanes. Tinawag na topak itong si VP Sara. Alam mo Trillanes, no? Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Si VP Sara pa ang tinawag mong topak. Ikaw, ano ka? Toyo. Ha? Sabi ni Trillanes, topak raw itong si VP Sara. Ikaw, ano ka? Ha? Kung topak si VP Sara, ano ka na? May toyo. Alam mo naman to si Trillanes, parang hindi tayo nasanay dito kay Trillanes. Alam naman natin ang ugali nitong taon na to. No, talagang ano yan eh. Yan ang number one critics ng mga Duterte. 'Di ba? Tripak? Siguro kung ako ang pasasabihin dito ni Trillanes, hindi to topak si Trillanes. Si VP Sara para sa kanya topak, no? Si Trillanes, ano yan? 10-pack. Ito unang video na ipapakita ko sa inyo ay magre-react tayo, no? Banata natin itong si Trillanes na tinawag niyang topak si VP Sara. Ito. Unahin muna natin itong si Trillanes na tinawag niyang topak itong si VP Sara, okay? At babanatan natin ito. Trillanes, pasok! Matanggal ito sa pwesto. Kita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo... Ang sabi niya dito, tanggalin na raw sa pwesto itong si VP Sara kasi may topak raw. Diba? Paano mo nasabing may topak? Ikaw Trillanes, no? Hindi ka na nga nanalo sa sarili mong bayan. Yung mga constituents mo, hindi ka na binotong mayor. Balita nga namin kahit raw sabi ng mga constituents mo kahit ka siguro raw barangay tanod, hindi ka mananalo. Halata naman kasi habang nagsasalita si Trillanes, para siyang takot na takot. Oo. Talagang talagang hindi niya naman talaga bibigyan ng magandang salita ang mga Duterte. Kasi talagang kilala natin niya si Trillanes, masyado siyang nasaktan sa nangyaring pag-reject sa kanya ni PRRD bilang Vice President ni PRRD nung eleksyon. Hindi siya tinanggap kasi hindi naman siya qualified. 'Di ba? Kaya itong taong to, kung mag-isip kayo, baka baka mag-apply na Vice President sa inyo 'yan at tanggihan nyo. Tapos ganyan din ang gagawin sa inyo. Kita nyo. Ang tindi pala nito ni Trillanes pag nagtatampo. Talagang hindi tinigilan yung mga Duterte, no? Kasi wala naman ako ibang makitang dahilan para kumahol tong tao na to. Ako yun lang din ang nakikita ko siguro nung tinabla ni PRRD to 'Di ba? Wala nang gusto sa iyo. 'Di ba? So, sabihin mong topak si VP Sara na halos mahal yan ng taong bayan. Ang daming nagmamahal diyan, no? Siguro sa pananaw mo topak, 'di ba? Ikaw lang mag-isa na magsabi na topak si VP Sara. Pero kami, 32 million kaming nagsasabi na ikaw yung mas may 10-pack. Sobra pa sa tupak. Psychiatrist. Pero alam natin yung... May psychiatrist ka pa, ha? May psychiatrist pa ang nalalaman si Trillanes, no? Kung tutuisin, ikaw dapat ang Sa totoo lang kasi, wala na talagang naniniwala kay Trillanes tungkol sa mga sinasabi niya kay VP Sara. Na si VP Sara kailangan ng psychiatrist, may topak, ganyan. Hindi talaga sila naniniwala. Kasi talagang hindi naman kapani-paniwala to si Trillanes. Si Trillanes kasi halatang naninira lang ng tao. 'Di ba? Hindi naman kasi ganun yung nakikita ng tao. Kasi sa totoo lang, kung may topak yan si VP Sara, kung si Raulo yan, 'di ba? Yung Davao dapat nagkandaleche-leche na. Kaso kung titignan mo yung Davao, naging maayos sa pamamahala ng mga Duterte. Ikaw ba, Trillanes?
may napamahalaan ka na ba na isang distrito na naiayos mo? Tanong lang sa'yo. Kasi nung naging senador ka, pinagbigyan kang manalo ng taong bayan. Naupo ka bilang senador, pero anong ginawa mo? Inubos mo ang oras mo sa kakatira sa mga Duterte. Inubos mo yung panahon mo sa mga Duterte. So anong silbi mo bilang senador? Puro Duterte lang ang inaatupag mo. Sayang yung sayang yung spot na inupuan mo. 'Di ba? 12, 24 kayo. Sayang yung spot mo sa pagiging senador na dapat napunta na lang sa iba na pwedeng makatulong sa tao. 'Di ba? Psychiatrist? Ha? Sino ba naman yung magre-rebelde doon sa ano yan yung di ba yung nagkudita-kudita kan panahon ni ni Arroyo? Tapos mag-surrender rin naman? Ikaw yung dapat psychiatrist? Ayun nga parang napanood ko yun yung sa Oakwood. Ang tapang-tapang niya talagang matapang as in. Doon ako bumili. Kudos naman doon sa isang kasama, sa mga ibang kasama nila, di ba? Pero sa kanya, kala mo kung sino siyang matapang. Di ba? O syempre, sundalo ka eh. Nandun ka sa Oakwood. Talagang ang dami mo nun. Dami nyo nun eh. Talagang sabi ko, may paninindigan tong taong to, matapang to. Tapos nung binomba, niratrat yung Oakwood. Suko na kami. Totoo ba yung issue? May issue kasi doon Hindi ko naman hindi naman to, tanong lang to May issue kasi doon na naging issue na naging chismis na nawala daw yung mga kutsara doon tsaka tinidor. Hindi ko naman sinasabing sila yung kumuha. Baka mamaya yung ibang mga customer doon, di ba? Kasi kayo may pag-ganon-ganon. Para sinira nyo lang yung Oakwood. Di ba? Kudos naman sa ibang nakipaglaban para sa ng mga kasundaluhan natin. Sa karapatan. May karapatan naman talaga ipaglaban. Pero, ito talagang taong to. Ito nanalo lang to dahil dyan sa Oakwood Sa Oakwood mutiny na yan, ganyan. Doon lang siya nanalo kaya siya kinilalang senador. Diba? Yun ang nagdala sa kanya. Pero hindi natin alam na ganito pala yung ugali ng taong to. Parang ginamit niya lang yung ganyan para maupo sa politika, maging senador, magkaroon ng pwesto. Ganun ba yun? Diba? Alam mo, sa totoo lang, marami pang sundalo bukod dito ng mga kasabayan nito. Di ba sino ba yun? Marami. Yung pwedeng, yung matinutino, yung tumakbo ng 2025, na tumakbo si Kerubin. Di ba? Ayun, maayos-ayos yun kaysa dito. Di ba? Maganda pa ninindigan ni Kerubin kaysa dito Kaya nadala na sa iyo yung tao, hindi na naniniwala sa mga pinagsasasabi mo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang politika lang 'yan, Boss Trill. Pinupolitika mo lang 'yan. Ayaw mo lang talagang maupo ang mga Duterte para sa seguridad mo. Ibig sabihin wala namang mangyayari sa iyo pero sa seguridad mo dahil talagang tromang-troma ka sa mga Duterte. 'Di ba? Topak at yung normal. Ito hindi to normal. Sa lahat naman ng hindi normal, sila yung nakapagpaayos ng Davao. Kaya nga sinasabi ko sa iyo kung talagang normal yung pag-iisip mo, Boss Trill. Kumandidato ko aling mayor, baka manalo ka. Kaso baka mamaya kahit pagtanda mo na, hindi ka pa rin manalong mayor Diba? Kasi talaga kahit sa pagiging mayor, wala nang tiwala sa iyo yung mga tao. Kumbaga para sila sabi nila, sayang lang boto. Baka pag naging mayor to, dito magdadadakdak ng tungkol sa Duterte to. Baka ganun yung iniisip ng mga taga-Caloocan. Dakdakan ng dakdak. Imbis na problema ng Caloocan na lutasin mo, nasa Caloocan ka na pero Duterte pa rin yung laman ng bunganga mo. Diba? Syempre, doon na sila kay malapitan. Iya naman kami sa iyo. Si VP Sara raw hindi normal. Ikaw, ano ka? Abnormal. Naku, Trillanes, kung makabanat ka, no?
Oo. Halatang halata ang mga banat mo, Trillanes, no? Basta lang masabi mo lang sa bibig mo. Walang substance yung mga pinagsasabi mo. Oh. Walang substance kasi unang-una wala kang argumento sa totoo lang. Wala kang argumento tapos basta mo lang sasabihin na hindi normal, may topak si BP Sara. Anong proof mo? Para siya kasing bata. Di ba yung mga bata pag nagagalit yan, pag naiinis yan, di ba yung may topa ka. Di ba? To parang nanunukso lang siya. Ganyan yan, Trillanes, parang isip bata. Yan ang ina-apply niya. Di ba? Kaya ako, natutuwa nga ako, hindi naging senador to eh. Dahil talagang sayang lang kung ito magiging senador, mananalo. Sayang lang talaga. Kasi napakarami pang mga tumatakbong senador na mas deserving kaysa sa kanya. Di ba? Marami pang magagaling na senador na tumatakbo. Kahit yung mga bago eh. Kumbaga kung ito, tatakbo uling senador na ko. Kaya nga sinasabi niyang kung manalo siyang senador tapos ang presidente si BP Sara, parang baliwala rin yung pagiging senador niya. Parang nangarap ka naman mananalo kang senador. Anong Mayor nga, hindi ka nanalo, senador pa. pruweba mo na nasabi mo yan? Kami, as far as I know, may proof kami na may topak ka. Magkudita-kudita tapos ang ending mag-surrender. Yun ang may topak. Parang ang nanggulo lang sila, sinira lang nga yung okut. Eh. Ang dami ng issues ngayon kay BP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Hinog na. Hinog Yung impeachment ni BP Sara. Kagaya sa kung gaano ka hinog ang itlog ni Trillanes. Tiwalang-tiwala siya kasi sa sarili niya kasi 'di ba napadala nila sa ICC si PRRD. Ang tiwala talaga ni Trillanes si BP Sara naman. Kumbaga parang ano siya ngayon eh. Parang nasusunod lahat ng gustuhin niya. Spoiled siya ngayong mga panahon na 'to. 'Di ba? Kaya kita mo hindi siya nagsasalita tungkol sa mga flood control project, sa mga problema sa administration. Hindi siya nagsasalita. 'Di ba? Kasi nga nai-spoiled siya eh. Ito yung pagkakataon na nagagawa ko yung gusto ko, bakit ko kukontrahin? 'Di ba? Kung medyo mga Duterte anak ko po, wala, hindi ko na magagawa yung gusto ko. Kaya sasamantalahin ko na. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi hinog? Paano yun sabi? Ha? Paano yun sabi, sir? Ha? Paano yun? Paano yun sabi? Ha? Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano Ha? Ha? Parang mananapak ah. Ha? Ha? Alam mo, Trillanes, no? Kaya hindi ka mananalo, no? Unang-una, wala kang remorse. Pangalawa, wala ka talagang Trillanes, karisma. Sa totoo lang. Ang tingin sa iyo ng taong bayan, no? Makita mo lang ang mukha ni Trillanes, mayabang. Yung ang mindset namin eh. Wala na, hindi niya na mauulit yung pagiging senador niya. Talagang wala na yan. Kasi baka iniisip niya, nanalo si Bam, nanalo si Kiko. Kumbaga parang iniisip niya, makakabalik din siya. Malabo. Malabo ka ng manalo. Kung ako sa'yo, itigil mo na yung political career mo. Kasi sa pagiging mayor, hindi ka na nanalo eh. So sa pagiging senador, kailangan mo ng milyong-milyong boto. 'Di ba? Alam natin na hindi ka na makakakalap ng milyon. Sa Mindanao pa lang, sigurado, ektad ka na eh. 'Di ba? Ektad ka na sa Mindanao, wala ka na makukuha ang boto doon. Masasaktan ka lang sa resulta. No, kung sakaling tatakbo ka sa pagiging senador. Kaya marami pa naman pwede mong takbuhan. I-try mo naman sa susunod, vice mayor. Pag nag-failed, konsehal. Pag nag-failed, barangay chairman. O talagang kung failed, hindi kung gusto mo maglingkod sa bayan, magbarangay tanod ka na lang. Kasi talagang kailangan naman talaga ng mga barangay tanod ngayon sa mga lugar natin. Kasi nagkakaroon ng mga kaguluhan, di ba? Isa ka sa mga taga-awa, total, matapang ka naman. Doon mo gamitin yung di ba? Pagka sundalo, di ba? Hindi, siya binibigyan natin siya ng ng hint. Di ba? Ng advice, kumbaga. Pasensya na, Trillanes, ha? Kasi siguro, no, ang tao nagiging pangit dahil sa kanilang pangit na ugali.
Ikaw, tingnan nyo yung mukha ni Trillanes. Pangit. No? Tingnan nyo yung mukha niya, parang demonyo. Tingnan mo yung demonyo nung naghawak-hawak ng sungkod na may cobra yung mukha. Parang si Trillanes yung mukha ng cobra, no? Demonyo ba? Demonyo Trillanes. Oh. Pasensya na Trillanes, ha? Gwapo ka man Trillanes, pero dahil sa ugali mo, nagiging pangit ka eh. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga... Hindi namin nakikita. Ang nakikita lang namin kay BP Sara, magaling siya. Ang nakikita namin, strong leader siya, may bayag, hindi kagaya mo, walang bayag, walang itlog. Dangers, mga red flags. Yung May pa red flag ka pa ngayon, ha? Ay, nako. ang fitness ni Duterte, Unfitness pa si BP Sara ngayon, ha? Ang lusog-lusog ng aming VP. ni Sara Duterte to hold the position of Vice President and Ikaw yung unfit, no? Tingnan nyo yung eye bags mo. Sobrang... Yan nga din yung napapansin ko, dapat sabihin ko kanina eh. Kita mo yung eye bags ni Trillanes, parang napakalalim na. Kita mo nangingitim na. Halatang hindi na siya makatulog. Kasi syempre, no, ang lapit na mag-2028, 2026 na. Ang bilis ng panahon, kita mo magmamarch na. Magmamahal na araw na. Pagkatapos ng mahal na araw, summer na. Pagkatapos ng summer, bagyuhan na. Pagkatapos ng bagyuhan, All Saints Day ba yun? Pagkatapos ng All Saints Day, magpapasko na. So pag nagpasko na, magbabagong taon na. Pagkatapos ng bagong taon, 2027 na. Kung hindi pa nai-impeach si BP Sara nun, yari ka na. Kasi 2027, wala na talaga eh. Wala nang pag-asa. Kaya ito, naiintindihan natin kung bakit kumakapal ang eye bag nito, napapalibutan na yung buong mata na akala mo black eye na. Diba? Itim. Ikaw yung unfit. member as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of... Yan ang argumento na tama. Okay? Kasi takot kasi kayo na mapresidente si BP Sara sa 2028. Yun lang naman kasi ang dapat nilang sabihin sa sarili nila. Huwag na yung kung ano-anong paninira, kung ano-anong tukso yung sasabihin. Isa lang isasabihin nila sa media eh. Huwag silang umiyak sa media ng ganyan. Ang sabihin nila sa media, ayaw namin maging presidente si Sara Duterte dahil baka balikan kami. Di ba? Sigurado pag nanalo yan, yari na kaming lahat. Ganun lang. Tapos na. Gets na agad ng taong bayan yun. Hindi yung sasabihin mo pang si Sara Duterte may topak. Si Sara Duterte ganito. Si Sara Duterte ganyan. Ang dami mo pang segue eh. Ang dami mo pang sinasabi. Diretsuhin mo na. Kasi yun lang naman talaga yung kabuuan ng gusto mong sabihin na natatakot ka na maging presidente si Sara Duterte dahil kapag naging presidente siya, tagilid ka na. Ang inyong iniiwasan. Diba? Dahil kapag si BP Sara ang maging presidente sa 2028, takot kayo. No? Na kayo na naman ang balikan. Do not worry, Trillanes, si BP Sara hindi naman ganyan. Hindi. Sa pagkakilala ko sa mga Duterte, hindi yan marunong gumanti. Sa tingin ko, hindi para balikan nga naman ni VP Sara to si Trillanes. Kasi si Trillanes, kung talagang madumi maglaro ang mga Duterte, nung panahon pa lang ni PRRD, wala na to eh. Kumbaga, pinag-initan na to. Pero hindi naman, pinabayaan lang ni PRRD to eh. Tsaka si BP Sara, napapansin natin, pinababayaan lang niya lahat na nagkikritik sa kanya. Kahit dati nung pa siya di ba? May mga nagkikritics din, pero pinababayaan niya lang. Di ba? Pero syempre, etong mga to, wag nang umasa na magiging bida sa administrasyon ni Sara Duterte. Totoo. Hindi ako nagbibiro, ha? Ang mga Duterte po, wala sila sa mga ugali na ganti-ganti. Hindi yan na, iba yung world nila outside from politics. Hindi kagaya ninyo na itong mga dilawan na ito, wala, namimersonal sila. Di ba? Imagine, gaano kadelikado itong mga taong ito, ha? Kakasuhan ka ng hindi mo ginagawa. Kung ano-anong ikinaso niya kay Bongo. Kung ano-anong ikinaso niya kay VP Sara at ni former President Duterte. Wala naman yung ginawa ni Duterte. That's because of jealousy. At saka envy. Sabi nila. Itong si Trillanes,
yung puso ni Trillanes, 'di ba? Usually ang puso natin pula, 'di ba? Ang puso ni Trillanes itim. Itim ang puso nitong taong ito eh. Walang konsensya. Emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Hindi mo lang matik yung asal niya. Kasi ikaw yung nang aaway una, tapos kung kayo ay balikan, magagalit kayo. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung mga Pilipino. No, ikaw, kikilabutan ka. Kami, we are very excited, no? Sabi ni Trillanes kikilabutan raw ang taong bayan kapag ma-presidente si VP Sara. So actually, Huwag mo Yung- na kasing dinadama yung taong bayan, Trillanes. Lagi mo sinasabing ang taong bayan nakikinig sa'yo. Kung nakikinig sa'yo yung taong bayan, edi dapat mayor ka na ngayon. Hindi ka ba marunong makiramdam? kikilabutan yung mga may kasalanan. Kagaya mo. Anong kasalanan mo, ha? Yung bintang ka ng bintang na wala ka na mga ebidensya. Yes. Yun ang kikilabutan. Oo. At yung mga kikilabutan, yung mga bangag sa bansang ito. Di ba? Si BP Sara, hindi nga, totoo si BP Sara nga, hindi na nga kayo pinapansin. Kayo yung nagpapansin kay VP Sara. Oo. Oh, Oo, hindi sila pinapansin kung tutuusin. 'Di ba? Hindi na sila tinatopic ni BP Sara, pero sila lang talaga yung topic ng topic VP Sara, tahimik man lang yan. Yung mga Duterte, sina Paulo Duterte, sina Sebastian Duterte, tahimik lang yan. Naghihintay lang yan kapag sila yung aapihin. Okay? Ano na yan parang nakasanayan na yan at trademark na ng mga Duterte na ayaw nila na yung taong bayan o yung mga pobre nating mga kababayan, yung mga mahihirap nating mga kababayan ay aapihin ng mga mga mayayaman na mga politicians. Ayaw na yung Duterte nang Yes. inaapi yung mga mahihirap. Ayon, at ating natungayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.